Hey everyone! Welcome back to my channel. It's John RD. Panibagong araw and panibagong reaction video na naman po regarding sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas about sa politics, mainit na pinag-uusapan. Well, Pilipino, kailangan makialam tayo kasi yung mga pamilya natin na naiwan sa Pilipinas, nakakaawa naman kasi yung corruption na nangyayari ngayon. Bumalik na ng Pilipinas si former House Speaker Martin Romualdez, but I think ano pa rin naman siya, no? Congressman pa rin siya diyan sa may Leyte. Panoorin natin kung ano yung naging interview kay former Speaker Martin Romualdez. Sir, good morning, sir. Magandang umaga. Yes, sir. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitation. Tama na. I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. And while not a member of the bicameral conference committee, Yes, sir. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts. I'm here to help anyway to speed up the resolution of the fact-finding investigation of ICI. Sir, yung si Representative ko, sir, what do you want him to do? Si Representative ko, sir. Okay, sir. Okay na. Wala may mangyayari ba doon? Hindi naman nila papatawag yun eh. Okay. Stop it from there. Nagpapasalamat siya sa ICI. Yun pala yung nilabas na documents a few days ago nung independent group na inatasan ni President Bongbong Marcos na hindi naman natin malaman kung may mangyayari dyan sa ICI na yan. No? Kasi ang dami naman nagsasabi, and then obvious naman, private yung ginagawa nilang hearing, pag-iimbestiga dyan sa flood control project scam na corruption na obviously involved yan si Martin Romualdez kasi lahat ng mga investigation dinamay si Saldico. And yun, lumabas naman yun sa papers, and then talagang nakalagay na iimbestigahan si Martin Romualdez, na in-invite siya na umuwi. Well, hindi naman public yan eh, na mangyayari dyan eh. So, isang malaking kalokohan. Hindi nalalaman ng mga taong bayan kung paano imbestiga ang ginagawa nila. Ang tagal rin nawala, ilang linggo. Tapos, hindi natin malaman in the span of, a week or 2 weeks kung anong nangyari. Baka nagplano yung mga yan or tinabi na, allegedly, dinala na sa ibang bansa yung mga pera na ninakaw nila sa taong bayan. Sabi niya, binaunlakan niya yung invitation ng ICI para sa gagawing investigasyon. He's ready to give his personal knowledge about sa budget process nung itong 2025 na maanomalya. Well, I don't know kung ano mangyayari, no? Parang isang malaking pambubudol na naman tong gagawin nila rito. And ako hindi na ako umaasa kasi obvious naman eh. Sa lahat ng ginawang investigation sa House of Representatives and then Senate, as a, common Filipino people na nag-o-observe, hindi mo naman kailangan maging abogado eh. Ando na, pinapakita na. Lahat ng witness isinalang and then itinuro from Saldico, and then ilang beses nang nabanggit yan, pangalan ni Martin Romualdez. And then yung isang Marines na nagturo sa isang lugar sa Malacanang, yung Aguado. And I don't know kung merong mangyayari dito sa investigation na to. And even sa mga pagrarally dyan sa Pilipinas, kasi hawak nila Marcos yung nasa kanila yung pera, nasa kanila yung power, yung police and then army. Ako umaasa na may mabago at bumaba sa pwesto yan si Bongbong Marcos. Wala na tayong kulay-kulay dito. Ako
very vocal naman ako eh. Talagang Duterte talaga ako kasi kay PRRD talagang nakita natin yung pagbabago. Though, palamura talaga siya, pero ginawa niya yung trabaho niya. Inalay niya nga yung buhay niya eh, di ba? Tapos ito yung ganti na ibabalik sa kanya. Ano siya, kinidnap at pinadala sa The Hague. Hopefully, magkaroon ng pagbabago dito sa Pilipinas. As you can see, ito yung picture sa taas. Totoo yan. Binawi lang nung release ng figures kasi malamang nabayaran yon nila Marcos. Kasi takot sila na magbigay ng information kung ano talaga yung nangyayari sa economy ng bansa. Hindi lang pala 1.7 since I think last year, 24, until now, pumalo na sa 5.4 trillion yung pagbagsak ng economy ng Pilipinas. Kailangan magkaisa ang mga Pilipino rito, hindi kaya ng ilang grupo lang. Ang binabangga rito, sindikato na. Hindi lang isang grupo to, sindikato nila Lisa Marcos, Romualdez, nila Marcos. So ako nakikisa sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. And hopefully soon, mabago at mapalitan na yung si Bongbong Marcos. Kawawa ang kinabukasan ng mga Pilipino, ng mga anak nyo, ng mga anak ng anak nyo at ng kaapu-apuhan nyo. Until next time mga kababayan, we'll keep on checking an update. I'll keep you posted.